Los Angeles, California. I'm inviting you to please watch Family of Two po. We're showing later sa TCL Theater po at 8 p.m. I'll be there for the Q&A and I hope you watch our film and all the films po na pasok sa Metro Manila Film Festival, and we'll be having our awards night tomorrow. So I'll see you guys there. Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamagandang update, mga kaaldab. Dito nagkakaalaman na, no? Kung sino nga po ba talaga ang nagsasabi ng totoo o nagsasabi ng fake news. Gaya nga po ng mga ina-update natin, siyempre kailangan natin ng ebidensya at resibo. Alam nyo naman po sa ang mga mamis at mga titas o ang mga dumadaan sa channel natin, mga bumibisita, naghahanap po talaga ng resibo. Tatanong nila, Mr. Destiny, imposible naman na ganito, imposible naman na ganon. Di po ba? Kailangan siyempre magpapakita po tayo ng ebidensya. Ito po ang ebidensya. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Marami kasi nagtatanong na nasa Itbulaga daw po si Maine. Hindi po, nagkakamali po kayo. Dahil nasa Singapore nga po raw si Mengay at nanood nga po raw ng Coldplay. Ito po yung video na masasabi natin na kumbaga post ni Mengay. Yung kulay itim po yung suot niya. Di po ba? Diyan kapansin-pansin nyo yung background niya. Nasa likod lang po si Congressman Arjo. Ni hindi mo nga makikitang binuhat po si Maine Polkerson. Gagamitin nga po talaga to ni Mengay para nga po masabi na nasa na si Congressman Arjo yung kasama niya. Pero marami naman po ang nagre-react na nanood lang daw po sila at umuwi naman po daw agad. Hindi daw po nagtagal. Pagkatapos nga daw po nilang manood o bumili ng, kumbaga, ang ibig ko lang sabihin, mga kaaldab, pagkatapos di lang pumunta ng Singapore, diretso na nga po raw sila sa panonood ng Coldplay, at pagkatapos nga po raw nun, umuwi na daw po sila agad-agad sa Pilipinas. Parang Cubao lang, no? Parang Cubao to Quezon City. O Santa Maria, Bulacan to Novaliches. Di po ba? Grabe, ganun lang po pala kalapit ang Singapore. Di po ba? Dahil kinabukasan nga po nun, nasa Itbulaga si Maine Polkerson. Remind ko lang po sa inyo, hindi po ba nakakapagod yon? Hindi po ba na may jet lag ka pa nun? Hindi po ba? Pero gaya ng sinabi ko, nakakatuwa po kasi pinost yan ni Mengay. Kasi kung hindi po yan pinost ni Mengay, wala. Hindi po ba? Sasabihin talaga nila na hindi umalis si Mengay, hindi pumunta ng Singapore, fake news yung mga balita natin, hindi daw totoo na ganito ganyan, di po ba? Mapapaisip naman po kayo. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, ano man po yung mga napapanood ninyo, ano man po yung napapakinggan ninyo, relax lang, di po ba? Kumbaga sa ngayon, tayo yung wagi, sa ngayon tayo yung panalo. Sa dami po kasi ng mga nagtatanong sa akin, sa dami po kasi ng mga taong kumbaga sinasabing fake news ako, galit na galit sa akin, okay lang po yun. Kasi alam naman po natin na hindi po talaga sila kumbinsido sa mga sinasabi ko. Hindi po talaga sila kumbinsido sa mga ina-update natin. Pero bago natin ituloy itong magandang update natin, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Sa totoo lang po, mga kaaldab, napakaraming update ng kumakalat ngayon, pabor na pabor sa Aldab Nation. Pabor na pabor sa atin. Gaya nga po ng Wisban na pinagpipiestahan sa Instagram. Pero gaya na sinabi natin, may kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong opinyon. Di po ba?
Sa ngayon mga kaaldab, lagi ko naman pong pinapaliwanag sa inyo, lagi ko naman pong sinasabi na relax lang, di po ba? Kampante lang po kayo. Sa dami na mga update natin ngayon sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, relax lang po kayo. Di po ba? Wag po kayong basta-basta magpapa-apekto kasi tayo naman po talaga yung wagi rito. Kahit naman po sa ang anggulo tignan. Aldab pa rin po yung panalo. Aldab pa rin po ang wagi. Although nalilate po tayo sa pagbibigay ng update, pero okay lang naman po yan kasi kung si Mengay naman po, di po ba? Late din magbigay ng update. At least yung ina-update natin, umaayon, di po ba? Ngayon, sino nga po ba talaga ang nasa Singapore at nasa Itbulaga? Hati ngayon ang opinion ng mga netizen. Di po ba pati sila naguguluhan eh. Pati sila nagtataka. Sino nga ba talaga si Meng? Nasaan nga ba talaga si Mengay? Sabi nila, hindi naman daw po pumunta sa Singapore. Sabi nila, nasa Itbulaga. Tapos nag-post si Mengay na nanood sila ng Coldplay. Di po ba? O, doon pa lang, mahihilo na yung mga armin at mga main fanatics eh. Di po ba? Nahihilo sila sa post ni Main Paul Quezon. Tapos magpo-post si Mengay sa Itbulaga. Di po ba ang gulo? Hindi mo alam mga kaaldab kung sino nga po ba talaga yung nagbibigay ng totoong update. Di po ba? Relax lang po tayo mga kaaldab. Napakarami pa rin pong aldab ang naninindigan. Kaya wag po kayong papa-apekto sa mga sinasabi nila na keso ganito, keso ganun. Di po ba? Real talk mga kaaldab. Kaya nga po sabi ko sa inyo, si Mr. Destiny kampante lang. Si Mr. Destiny panalo pa rin. Di po ba? Kahit ano po kasi sabihin nila, kahit ano po kasi yung gawin nila, wala pong maniniwala po sa kanila. For the record lang. Dahil nasa atin po ang totoo. Nasa atin po at kumakampi naman po sa atin ang sitwasyon. Di po ba? Real talk mga kaaldab. Kaya sabi ko sa inyo, doon sa mga nagko-komento, guilty lang po sila. Hindi lang po nila magawang kumbaga inisin tayo. Kasi ako hindi naman po talaga ako naiinis eh. Hindi po ba? Lalo na po yung mga nakaka-encounter natin na ang galing talaga sa umpisa. Lahat ng mga tanong talagang mapapanood mo, isasabihin nila. Pero kapag ka nasagot mo naman po mga kaaldab, ano lang sila, yung kumbaga tanong pa rin ang tanong. Pero ang pinaka nakatutuwa ko rito mga kaaldab, yung ako na po yung nagtanong. Di po ba? Pag ako na nagtanong, ang sagot na nila hindi talaga maganda eh. Lalo na po pag hindi nila alam talaga yung sagot. Lalo na po kapag pinag-uusapan sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Halatang halata po na apektado po sila. Halatang halata po na guilty po sila. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat ha. Ang dami kasi nagtatanong lagi sa atin. Ang dami nagko-komento, Mr. Destiny, grabe yung mga paninira sa'yo. Grabe yung nababasa ko sa Facebook. Kung ano-ano yung sinasabi sa'yo sa YouTube channel mo. Ganyan po sila ka-desperado. Ganyan po sila talagang yung tipong pipigilin ka nila mag-update. Yung tipong ganito ganyan. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, nakakalungkot lang po dahil wala eh. Andun yung point mga kaaldab na kahit anong gawin natin, kahit ang pakita natin, mararamdaman mo yung galit nila. Mararamdaman mo yung pagkainis nila. Di po ba? Real talk to mga kaaldab. Kaya sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay nga po na mahirap nga po talagang sabihin. Mahirap nga po talagang ipaliwanag. Lalo na nga po pagdating sa social media, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Kapag sila na po yung pumasok, wala na, ano na tayo eh. Kumbaga, hindi na tayo po pwedeng kumubo, hindi na tayo pwedeng mag-react. Kasi, ang tawag po lagi sa atin, dilulo, kulto eh. Di po ba, Mr. Paasa? Tapos sasabihin nila, yan Paasa channel na yan. Huwag niyong tatangkilikin yan, di po ba? Halatang halata naman po, mga kaaldab na number 1 affected sila. Number 1, inis na inis sila.
Di po ba? Real talk mga kaaldab. Kaya sa mga nagsasabi na, nako Mr. Destiny, kumbaga move on ka na, tapos na yung boxing, tanggapin mo na yung katotohanan, talo ka na. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumuto ka lang dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.